Ang hirap ng tabako mo, Minyong. Kaya nga. Teka, andito na tayo. Tao po! Tao po! Minyong, mukhang walang tao dito. Tara na. Tara. Sino po kayo? Anong kailangan niyo? Magandang hapon po. Ako po si Emilio Aguinaldo. Ako po ang bagong kabisi niyo sa barangay sa Binakayan. Kandido po aking kasama. Magandang hapon po. May hinahanap po kami. Philippine Nation. Kayo po ba ang kamag-anak? Matagal na po hindi umuwi sa Pilipinas. Pasensya na po iyo. Wala akong pambayad sa iyo. Matagal na po kayo siya hindi nakabayad ng buwis. Kung wala po siya dito, baka kayo po ang kailangan magbayad. Halika na, Emilio. Alis na tayo. Emilio, teka lang. Ano po yun? Wala akong maibibigay sa iyo. Ngunit kunin mo to. Ano po yan? Emilio, ikaw ay maging pinuno ng bayan. Ngunit mag-ingat ka. Madaming pagsubok ang darating. Paano na po nalaman? At ikaw naman, Kandido, ang iyong landas ay maikli, ngunit makabuluhan. Ano pong ibig niyo sabihin? Ang panahon na ang magsasabi. Ano? Minyong, naniniwala ka ba sa sinasabi niya? Hindi ko alam, Kandido. Ngunit, ang alam ko, ang ating bayan ay nangangailangan ng pagbabago. Ginoong Emilio Aguinaldo, i-fami ng Cavite Viejo, bilang isang patunay ng iyong pagsali sa kilusan kataas-taasan kagalang-galangang katipunan anak ng bayan, hatulan mo ng kamatayan ng isang bilanggong nagtaksil sa kanyang bayan. Kapatid ng Talipa, ibigay ang hudyat sa mga nais sumali. Magbibilang ako ng 3. 1, 2, 3. Alisin mo ang iyong piling. Pumasa ka, Emilio Aguinaldo. Isa ka ng kasapi ng kataas-taasan kagalang-galangang katipunan anak ng bayan. Ano ang nais mong tawag sa iyo sa kilusan? Magdalo, senyor! Magdalo! Malaking bagay ang pagsali mo sa katipunan ng Magdalo. Malaki ang matutulong mo laban sa pag-aalsa sa mga Kastila. Mabuhay ka, Magdalo! Minyong? Minyong? Hilaria, Hindi ka makatulog? baka may nakain lang. Sige, matulog ka na. Minyong, malalim ang iniisip mo. Manililihim ka. May pagtatapat ako sa iyo, Hilaria.
Itong ipagtatapat ko ay maaring magbigay sa iyo ng panganib. Ngunit panahon na para malaman mo ang buong katotohanan. Hindi lang noon siya pinanong aristuhin kagabi sina Candido, Baldomiro at ako. Ako na kapitan ng Municipal Cavite El Viejo, pinanong aristuhin. Naniniwala ako sa iyo, Nyong. Naniniwala ako sa dikain mo. Hindi ko man lubos na naunawaan, pero alam kong malaki ang dahilan kung bakit mo ito ginagawa. Milyong, nais ni Supremo na simulan na ang revolusyon sa ika-29 ng Agosto. Atakin nila ang tanggulan sa San Juan del Monte at tayo naman dito sa Cavite. Agosto 29. Isang linggo na lang yan. Iilan na lang ang ating armas. Hindi na pwedeng ipagpaliban. Simulan na ang bagsikan. Anong nangyayari? Bakit wala pang insenyas mula sa Maynila? Dapat patay mo ng ilaw bago sila mapaputok. Nyong, paano kung nahuli na ang Supremo? May nataksil at isumbong tayo sa mga militar. Wala nang atrasado, Candido. Patay kung patay. Lalaban tayo. Tubaga, Bautista! Kapitan, nagkakagulo sa Maynila. Pinasok ng mga Gwardiya Sibil ang balimbagan ng Diario de Manila. Marami ang naaresto. Kumusta sa Supremo? Nakatakas siya, pero maraming kasamahan ang napatay. Anong ukol niyo sa pag-atake? Wala na pong katipunan sa Maynila. Nasa iyo na po ang pasya, Kapitan. Baba! Oh! Baba! Oh, Madre Dio, Kapitano Aguinaldo. Ah! Patayin! 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 Mga kasama, kumalma kayo. Kapitan, dapat garotin ang mga yan. Panahon na para magigante. Ang Cavite El Viejo ay isa ng malayang bayan. Papayag ba kayo na muli tayo magkapasakop muli sa kapangyarihan ng mga Espanya? Hindi! Hindi kami papayag! Hindi kami papayag! Kung gayon, panahon na para ikayati natin ang bawat bayan dito sa lalawigan ng Cavite. Kailangan natin ang suportahan ng mga kapitang munisipal at lahat ng probinsya upang mag-aklas laban sa mga Kastila. Sa lahat ng mga kalalakihan, inayahan ko kayong sumama sa amin kung ayaw nyo magpaalipin muli sa mga Espanya. Handa na ba tayo? Wala tayong sapat na armas! Wala tayong mga baril! Hindi pa hinog ang panahon para sa atin! Walang galang lang po, Lolo. Mga kasama, mas pipiliin ko pang lumaban ng hilaw kisa tumanda sa sistemang bansang nabubulok. Hindi hilaw ang mangarap ng kalayaan. Mabuhay ang kalayaan! Mabuhay! Mga kasama, itas nyo mga sundata. Kayo, doon kayo. At kayo naman, doon sa kabila. Mga kasama! Soldados, determina estos bandidos. ¡Rápido!
Para sa kalayaan! Tulong! Yung, naalala mo ba yung hula ng matanda sa atin? Bata pa tayo? Anong hula? Magiging haki ka. Candido! Patalo na tayo! Kapwede ba wala? Kung mamatay mo na, wala akong pagsisisi. Ginawa ko ito para sa ating bayan. Candido, hindi ka namin makakalimutan. Kasama ka sa mga bawat tagumpay. Candido. Lieutenant Dragon! Emilio! Okay, Candido! Para sa bayan! Don Emilio, ang kasulatan na yan ay mula sa Maynila at kinikilala nilang Fuerza ng Rebellion. Revolusyon! Revolucion, lo siento, senyor. Nais kanilang makausap bilang isang pinuno ng revolusyon at sa posibilidad na isang armisticio. Isang karangalan ang pagpunta niyo sa akin dito. Ngunit, si Andres Bonifacio ang pinuno ng mga revolusyon. Siya ang supremo, ang kataas-taasang, kagalang-galangang, katipunang anak ng bayan. Bibigyan ko kayo ng mga kasama para makausap ni siya kaagad. Ngayon din. Kapitan Emilio Aguinaldo, mali at ang solatasyon ng sulat na ito. Hindi at ito para sa akin. Lo siento, senyor. Akala yata nila Padre Pio Pia at Senyor Comenge na si Emilio Aguinaldo ang pinuno ng batalya sa Imus at Ginakaya na tumalo sa mga Kastila. Siya nga ang pinuno. Ngunit, bakit kami pinapapunta dito para kausapin kayo? Klarong hindi niyo kilala kung sino ang kinausap niyo. Armisticio, Senyor Zulueta, hindi niyo pinakilala sa kanila kung sino ang kausap nila. Kung sino ang tunay na pinuno ng revolusyon. Pasensya na Supremo pero Lumayas kayo! Lumayas kayo, dali nito! Armisticio! Mga kapatid sa Katipunan, tinawag ang pagpupulong na ito upang mamili ng mamumuno sa pamahalaan. Hindi ito simpleng usapan lamang. Buhay at kinabukasan ng ating nakasalalay. Supremo, hindi namin kinukesyon ang iyong naging papel sa Katipunan. Ngunit, pinag-uusapan dito kung sino ang mamumuno sa pamahalaang ito. Sa tingin ng marami, si Kapitan Emilio ang may kakayahang mamumuno sa pamahalaang ito. Kung yan ang pasya na nakararami, handa akong tanggapin. Ngunit, kailangan nating tandaan na hindi tayo ang magkakalaban, kundi ang mga dayuhang nananakop sa atin. Magandang araw sa inyong lahat. Bago natin simulan ang halalan, tiyakin muna na tiyak ang mga uri ng ating itataguyod. Republika ba o monarkiya? Ang titika sa bandila ng Katipunan ay nangangahulugang kalayaan. Ang dapat nating itaguyod ay isang republika. Ang napag-usapan natin ay gawing formal ang halalan. Kailangan natin ng opisyal na pagboto. May katwiran si Ginoong Tirona. Magnunomina tayo. Ang nominasyon ko ay si Andres Bonifacio. Inonomina ko si Ginoong Emilio Aguinaldo. Inonomina ko si Mariano Trias. Ang nahalal na Pangulo ay si Absensya Emilio Hindi ko Aguinaldo. nais may insulto. Pero ang Ministro ng Interior ay dapat may mata sa pinag-aaralan at dalumhasa sa batas. Bakit hindi si Jose de Rosario ang piliin natin? Sandali lang, napag-usapan na natin, nagkakaroon natin kung ano man ang resulta. Ngayon, ipapasusin mo ko. Hayop ka! Paalala lamang, Andres! Christian lamang ito! Wala akong pakialam. Hayop ka! Pinapinuno ng halalang ito, dinideklara ko itong walang bisa! Malalakas ang kalaban natin sa Pasong Santol. Kailangan natin maging matibay, malakas. Colonel Vicente,
Crispulo. Kumusta ang halalan? Kinagagala kong batiin ang bagong Pangulo ng Pambansang Revolusyonaryo, El Presidente Emilio Fami Aguinaldo. Kailangan mo nang manumpa sa Hacienda Tayros kasama ang mga opisyalis. Hindi. Hindi ako maaaring umalis dito. Malakas ang kalaban sa Pasong Santol. Hindi ko pwedeng iiwan ang mga tauhan ko. Ako na ang bahala dito. Mas kailangan ka ng bayan. At saka Myong, Feliz Cumpleaños. Maraming salamat, Colonel Crispulo. Vicente. Tumayo po tayo at itaas ang kanang kamay para sa panunumpa. Bilang isang Pangulo ng Pamalaang Himagsikan, susundin ko ang lahat ng batas, ipagtanggol ko ang kalayaan, at paglilingkuran ko ang sambayanang Pilipino ng buong katapatan. Mga kasama, ang una kong kautusan bilang isang Pangulo ng Pamalaang Himagsikan ay ang buong suporta sa lahat ng Pwersa Pasong Santol. General Recarte, ano ang iyong problema? Pagpaumanhin ninyo ako, masakit lang ang aking ulo. Don Emilio! Don Emilio! Senyor! Senyor! Gumising ka! Senyor! Kinulong kami ng Supremo nang pumunta kami sa Hacienda Tajeros. Kinulong kami sa isang silid. Ako lang yung nakatakas. Yung iba nandun pa. Pasensya na po, binihinan po kami na hindi kayo pwedeng pumasok. Mga kawal, kilala niyo ba ako? Opo, senyor. Kaaway niyo ba ako? Hindi po, senyor. Nasasaad sa linam na ito, nakatakdang sumuko at Emilio Aguinaldo sa mga kawal. Maaaring sa kabilang ka na yun. Mabuti na lang at sumampa kayo't lumagda, sabi ka ay nagmamagsita. Mga kasama, nandito si General Emilio Aguinaldo. General! Magandang gabi sa inyo, mga senyor. General, mabulit nandito ka. Maaari kang sumama sa pagpupulong. Salamat sa pag-aanya, Supremo. Subalit, mukhang hindi ako imbitado sa pagpupulong na ito. Alis na lang ako. Ginoo, galing ito sa kinuno ng Indang. Ayon sa ulat, pinilit ng tauhan ng Supremo na pakainin at bigyan ng salapi ang kanilang grupo. Nang hindi ito ibinigay, tinakot nila ang buong bayan ng panununog. Panalakot sa sariling kababayan. Hindi na ito tama. Wala na akong magagawa. Dakpin niyo na ang Supremo. Hindi na siya ang Supremo kung ganito ang kanyang asal. Sa Consejo del Guerra, mula sa tanggapan ng Pangulo ng Pamalaang Himagsikan at pagkatapos ng formal na paglilitis, ang magkapatid na Procopio at Andres Bonifacio ay napatunayang may sala sa pagtatag ng bagong pamalaan, pagtataksil at pagplanong pagpatay sa akin. Opisyal ko silang nililipat sa Pico de Loro para sa karampatang kapasyahan. Basahin ang kasulatan! Basahin! Procopio! 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 Umakas ka na, Andres! Hitik na ang kalayaan. Pipitasan na lang! Isa sa pinakamapait na desisyon na ginawa ko ay ang pagpirma ko bilang pagsang-ayon ko sa pagpataw ng parusang kamatayan sa magkapatid na Bonifacio. Subalit, ayon din sa mayorya ng mga general noong panahon na yun, ay kailangan itong gawin. Tigil! Ibabaan niyo ang mga sandata! Hindi niyo kami kaaway. Nais ko lang magbigay-pugay kay Don Emilio.
General! Generalismo, nandito po ako ngayon kasama aking maliit na grupo upang mag-serbisyo at paggalang sa pamahalaang himagsikan. Maraming salamat, Kapitan. Malaking bagay ang pagdating ninyo. Magandang araw. Umupo kayo. Don Emilio, may nais kong ipaabot ang pamahalaan ng Estados Unidos. Sa ngayon, may digmaan ang Amerika at Espanya sa Cuba. Desidido ang Estados Unidos na mapalaya ang Cuba sa kamay ng mga Kastila. At ano naman ang kinalaman natin dyan? Nakita ng Amerika na mahina ang pwersa ng Espanya sa Asya at sa Pasipiko. Gusto nila kayong tulungan, Don Emilio, sa armas, sa lapi at sa pagbabalik nyo sa Pilipinas para labanan ang mga Kastila. Kami na ang bahala sa dagat at kayo sa lupa. Mas mapapabilis ang pagbagsak ng Espanya para sa Cuba. Sigurado ba kayong sa Cuba lang ang pakay ng mga Amerika? Hindi interesado ang mga Amerikano sa Asya, Don Emilio. At sa susunod na linggo, inaanyayahan po kayong pumunta ng Singapore upang makausap si Ginoong Spencer Pratt. Siya ang magbibigay detalye kung paano kayo tutulungan ng mga Estados Unidos. All we want of the United States of America is to recognize our sovereignty. I have no personal authority to make that decision, but I will deliver that message. Mga kasama, pabalik na tayo sa Pilipinas. Tutuloy na natin ang himagsikan. Mabuti naman, mabuti. Maraming magagandang bagay ang sinabi sa akin ni Felipe Agoncillo. Inirekomenda kayo sa akin. Mahusay do kayong abogado, Senyor Apolinario Mabini. At bilang isang Pangulo ng Pilipinas, ideklara ko na ang kalayaan. Ayusin mo muna ang iyong gabinete at aralin ang sistemang pampolitika bago ka magdeklara ng kalayaan sa ating bansa. At higit sa lahat, baliwala ang kalayaan kapag walang bansa ang kikilala sa inyo na malaya. Kaya ako kayo pinatawag, Senyor Apolinario Mabini. Tulungan niyo ako maging isang mahusay, magaling, at matatag na pinuno. Senyor Antonio, makasaysayan ang ating ginawa sa ating bansa. Hindi na tayo makakalimutan ng ating mga sinasakupan. Naniniwala ako riyan, Senyor Presidente. Pero dapat natin pagtuunan ng pansin ang mga nasa ating paligid. Hindi lang mga Kastila ang ating kalaban, kundi pati na rin ang mga taksil na nasa loob ng ating hanay. Senyor Felipe, nakilala niyo ba si Antonio Luna? Siya na kababatang kapatid na batikan ng pinto na si Juan Luna. Kilala kita. Kinagagalak ko po kayo makilala, Senyor. Niyo, paano mo nakilala si Antonio Luna? Nirekomenda siya sa akin ni Felipe Agoncillo. Noong nasa Hong Kong pa lang kami, mataas ang pagtingin na respeto na sa kapangyarihan ni Antonio. Kaya't napagpasaan ko siyang italagang direktor ng giyera ng ating hukbo pagkatapos ng kongresong ito. Pero Myong, mag-ingat ka. Si Antonio Luna kilala bilang isa sa nagsuplong sa ating unsang Kastila. Isinumbong ang mga miyembro sa katipunan. Walang kasing sama. At ngayon, kaanib pa natin gagawin pang direktor de la giyera, mapapabilis lamang ang pag-angat ng isang balikbik o traidor sa ating Myong. Baka mas maiging tanggapin natin ang kanilang alok kung may garanti ang autonomiya. Baka makaiwas tayo sa panibagong digmaan. Pagod na ang mga tao, Don Emilio. Bakit pa tayo nagtagpo rito kung sa huli magpapalipin lang din naman tayo? Talagang madali lang ang sumuko para sa mga traidor. Siguro nga. Pero bakit hindi ikaw sumuko, General? Total, palagi ka namang talo. Katulad doon sa bagbag, inuuna mo ang iyong personal na galit kaysa sa labanan. Kaya tayo natatalo. Kumalma ka, Antonio Luna! Binimilyo, nag-commit si Antonio sa atin. May mensahe siya. Lahat ng kalalakihan ay obligadong sumali sa hukbo at lumaban sa anumang digmaan. Ang hindi sumunod, ituturing niyang traidor at pakurusahan niya ng kamatayan.
Nasaan si Don Emilio? Nakalis na si Don Emilio. Di mo na inabutan. Ikaw, di ba tinanggal na kita sa serbisyo? Ang mga Amerikano ay ilang ulit nang hindi tumupad sa kanilang mga pangako. Nilinlang nila tayo sa Treaty of Paris. Ngayon, gusto na naman nila tayong bigyan ng ganap na kalayaan pagkatapos ng 10 taon. Sana nga, iho, marahil ay tutuparin na ng Amerika ang kanyang pangako. Nais kong subukan kung gaano katibay ang institusyong kanilang tinatag. Nais kong magtiwala. Papaano mo naman susubukan, iho? Lalahok ako muli sa kaunahang pambansang halalan sa pagkapangulo. Laro ito ng mga Amerikano. Malay natin, matalo natin sila sa kanilang sariling laro. Mga kababayan, pagkatapos ng 400 taong mga api ng mga dayuhan, sa wakas ay nakamit din natin ang kalayaan. Nakamit din natin ang independensya. Lumaya din ang ating bansa. Mabuhay ang Pilipinas! At sa kanyang huling sandali, muli niyang nasilayan ang bandilang kanyang ibinagayway noong una. Kalayaan, isang salitang kanyang ipinaglaban, at sa huli, kanyang masaksihan.